Pag-aral Essay Bantayan. Para Essay Linggo na Mayo 4-0, 2026. MG Tanong Iltisagot. Tema, pagbitihin ang iyong sining ng pagtuturo sa ministeryo. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang tatlong paraan kung paano natin mapapabuti ang ating kakayahang magturo sa ministeryo. Maingat kong inihanda ang mga sagot sa mga tanong sa tour ng bantay sa pinakasimpleng anyo upang mapadali ang iyong pag-unawa. Ngayon, simulan na natin. Tanong 1. Anong kasanayan ang dapat nating naising paunlarin, at bakit? 2 Timoteo 4:2. Sagot, dapat nating naising paunlarin ang sining ng pagtuturo dahil lahat ng Kristiyano ay inutusan na gumawa ng mga alagad at magturo sa iba. Ibinigay ni Jesus ang responsibilidad na ito sa aklat ng Mateo 28:19-20, kung saan tinagibilinan niya ang kanyang mga tagasunod na turuan ang mga tao na sundin ang lahat ng kanyang inutos. Kaya, ang pagtuturo ay hindi lamang para sa ilan. Ito ay isang kasanayang dapat pagsikapan ng bawat Kristiyano na paunlarin. Tanong 2. Bakit maaring madama ng ilang Kristiyano na hindi nila mapapabuti ang kanilang mga kasanayan sa pagtuturo? Sagot, maaring madama ng ilang Kristiyano na hindi nila mapapabuti ang kanilang mga kasanayan sa pagtuturo dahil naniniwala silang kulang sila sa edukasyon o likas na kakayahan. Maaring makaramdam sila ng kakulangan, katulad na naramdaman nina Moises at Jeremias, gaya ng ipinapakita sa aklat ng Etsodo 4:10 at Jeremias 1:6. Ang iba ay maaring mawalan ng pag-asa kapag hindi sila nakakakita ng mga positibong resulta sa kanilang ministeryo. Kapag ang mga tao ay hindi tumutugon, maaari nilang madama na ang kanilang pagtuturo ay hindi epektibo. Tanong 3. Bakit nagawang maantig ni Jesus ang puso ng kanyang mga tagapakinig? Sagot, naantig ni Jesus ang puso ng kanyang mga tagapakinig dahil lubos niyang naunawaan ang mga tao, ang kanilang mga inisip, motibo, at pangangailangan. Alam niya kung ano ang nasa tao, kaya nakapagsalita siya sa paraang tunay na nakakaabot sa kanila. Karagdagang komento. Kinilala niya na ang mga tao ay espiritual na nagugutom at nabibigatan. Nakita niya sila bilang mga tupang walang pastol. Dahil naunawaan ni Jesus ang mga pangangailangang ito, nagturo siya sa paraang tumutugon sa mga totoong alalahanin sa buhay. Ang kanyang mga mensahe, tulad ng mga nasa sermon sa bandok, ay praktikal at makabuluhan. Kaya naman marami ang naakit sa kanya. Nagsalita siya sa kanilang mga puso, hindi lamang sa kanilang mga isipan. Tanong 4. Paano natin may papakita na nagmamalasakit tayo sa mga tao? Sagot, may papakita natin na nagmamalasakit tayo sa mga tao sa pamamagitan ng pagsisikap na unawain ang kanilang mga alalahanin at kalagayan. Kapag naglalaan tayo ng oras upang pag-isipan ang maaring pinagdadaanan ng iba, nakakatulong ito sa atin na magsalita ng may empatya at kabaitan. Karagdagang komento, halimbawa, ang mga taong gayon ay apektado na maraming hamon, tulad ng mga alalahanin sa kaligtasan, mga problema sa pananalapi, o mga pangjijipit sa pamilya. Mula sa aklat ng 2 Timoteo 3:1, ipinapaalala sa atin na nabubuhay tayo sa mga panahong mapanganib na mahirap pakitunguhan. Ang pagsasaisip nito ay nakakatulong sa atin na maging matiyaga at mahabagin kapag nakikipag-usap sa iba. Tanong 5. Bilang isang guro, paano nagiba si Jesus sa mga Parisyo? Mateo 11:28-30. Sagot, nagiba si Jesus sa mga Parisyo dahil nagpakita siya ng tunay na kabaitan, kapakumbabaan, at pagmamalasakit sa mga tao. Habang minamalit ng mga Parisyo ang iba at hinahamak sila, tinatrato naman ni Jesus ang mga tao ng may dignidad at paggalang. Karagdagang komento, mula sa aklat ng Mateo 11:28-30, inilarawan ni Jesus ang kanyang sarili bilang mahinahon at mapagpakumbabang puso, na inaanyayahan ang mga tao na lumapit sa kanya at makahanap ng kaginhawahan. Ang kanyang mahinahon at mahabagin na pamamaraan ay nagparamdam sa mga tao na pinahahalagahan at naunawaan. Kaya, hindi tulad ng mga Parisyo, nagturo si Jesus ng may init at pagpapakumbaba. Ipinapaalala nito sa atin na ang pagiging mabait, magalang, at madaling lapitan ay makakatulong sa atin na maging mas epektibong mga guro at makatulong sa iba na maging komportable sa pakikinig sa mensahe. Tanong 6. Paano natin may papakita ang kabaitan at paggalang sa mga tumatanggi o sumasalungat sa ating mensahe? Sagot, may papakita natin ang kabaitan at paggalang sa pamamagitan ng pagtugon sa mahinahon at positibong paraan, kahit na tinatanggihan o sinasalungat tayo ng iba.
Itinuro ni Jesus sa aklat ng Lucas 6:27, 28 na gumawa na mabuti sa mga napopot sa atin, pagpalain ang mga sumisumpa sa atin, at ipanalangin ang mga taong masama ang pakikitungo sa atin. Tanong 7. Paano ipinakita ni Jesus na umaasa siya sa salita ng Diyos kapag nagtuturo? Juan 7:14 negatibo 16. Sagot, ipinakita ni Jesus na umaasa siya sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabatay ng kanyang turo, hindi sa kanyang sariling mga ideya, kundi sa kanyang natanggap mula kay Jehovah. Mula sa aklat ng Juan 7:14 negatibo 16, nilinaw ni Jesus na ang kanyang turo ay hindi sa kanya, kundi nagmula sa isa na nagsugo sa kanya. Hindi tulad ng mga eskriba, na madalas sumipi mula sa mga gurong tao. Regular na ginagamit ni Jesus ang kinasihang kasulatan upang suportahan ang kanyang mense. Tanong 8. Paano sinundan ni Apostol Pedro ang halimbawa ni Jesus? Sagot, sinundan ni Apostol Pedro ang halimbawa ni Jesus sa pamamagitan ng pag-asa sa salita ng Diyos kapag nagtuturo. Kahit na hindi siya mataas ang pinag-aralan, ginamit niya ang kasulatan upang ipaliwanag ang katotohanan ng malinaw at nakakumbinsi. Tanong 9. Kapag nagtuturo tayo, bakit tayo dapat umasa sa salita ng Diyos? Sagot, dapat tayong umasa sa salita ng Diyos dahil ito ang pinakamakapangyarihang kasangkapan upang maabot ang mga puso ng mga tao. Mula sa aklat ng Hebreo 4:12, ang Biblia ay inilarawan bilang buhay at makapangyarihan, na kayang hawakan ang malalalim na kaisipan at damdamin sa paraang hindi kayang gawin ng mga ideya ng tao. Tanong 1. Paano natin may tutuon ang atensyon ng isang estudyante ng Biblia sa salita ng Diyos? Sagot, maaari nating ituon ang atensyon ng isang estudyante ng Biblia sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng paggawa sa Biblia bilang pangunahing focus ng pag-aral. Nangangahulugan ito ng regular tuwirang hinahanap ang mga pangunahing teksto at tinutulungan ang estudyante na mga tuwiran gamit ang mga ito upang malinaw nilang maunawaan ang itinuturo ng Biblia. Kahit na gumagamit ng mga larawan o video, mahalagang itampok ang mga prinsipyo ng Biblia sa likod ng mga ito, upang makita ng estudyante na ang mensahe ay nagmumula sa kasulatan. Tanong 11:12. Paano tayo magiging matiyaga sa ating mga estudyante sa Biblia? Mga Gawa 17:1-4. Ano ang maaring hindi naunawaan ng ilan tungkol sa Biblia, at paano natin sila matutulungan? Sagot. Maaari tayong maging matiyaga sa mga estudyante sa Biblia sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng oras upang maunawaan at tanggapin ang mga katotohanan sa Biblia, lalo na kapag ang ilang mga punto ay bago o mahirap para sa kanila. Mula sa aklat ng mga Gawa 17:1-4, makikita natin na si Apostol Pablo ay nakipagkatuwiranan sa mga tao mula sa kasulatan ng higit sa isang bises. Ipinapakita nito na ang pagtuturo ay maaring mangailangan ng pag-ulit at pagtitis, dahil hindi lahat ay natututo sa parehong bilis. Kaya dapat nating ipangaral ang salita, nang may buong pagtitis, na binibigyan ang mga estudyante ng oras upang lumago sa pag-unawa ng walang pressure. Maaring hindi natatanto ng ilang tao kung gaano talaga kayaman at praktikal ang Biblia, o maaring kaunti o wala silang kaalaman sa nilalaman nito. Upang matulungan sila, maaari natin silang gabayan ng malumanay upang makita kung ano ang nilalaman ng Biblia at kung paano ito makikinabang sa kanilang buhay. Magagawa ito sa pamamagitan ng pagtatanong ng mga mapag-isip na tanong, pakikinig ng mabuti, pagkatapos ay paggamit ng mga piling kasulatan upang ipakita kung paano nagbibigay ng tunay na patnubay at kaligayahan ang salita ng Diyos. Tanong 13. Kapag nagtuturo tayo, kanino natin dapat ituon ang atensyon? Ilarawan. Sagot, kapag nagtuturo tayo, dapat nating ituon ang atensyon kay Jehovah, tinutulungan ang mga tao na makilala siya at mapalapit sa kanya. Mula sa aklat ng Santiago 4:8, hinihikayat tayong lumapit sa Diyos, at ang ating pagtuturo ay dapat makatulong sa iba na gawin yon. Ang isang ilustrasyon ay nakakatulong upang maging malinaw ito. Ang isang teknisyan ng ilaw sa isang teatro ay hindi nakakakuha ng atensyon sa kanyang sarili habang nasa isang pagtatanghal. Sa halip, maingat niyang itinuturo ang ilaw sa mga aktor upang ang mga manonood ay nakatuon sa kanila. Sa katulad na paraan, kapag nagtuturo tayo, hindi natin dapat ituon ang atensyon sa ating sarili kundi kay Jehovah at sa kanyang salita. Tanong 14. Paano natin matutulungan ang ating estudyante na mag-focus kay Jehovah?
Sagot, matutulungan natin ang ating estudyante na mag-focus kay Jehovah sa pamamagitan ng paghihikayat sa kanila na isipin ang kanyang damdamin at magkaroon ng pagnanais na palugdan siya. Mula sa Aklat ng Kawikaan 27:11, nakikita natin na ang ating pag-uugali ay maaring magpasaya sa puso ni Jehovah, kaya ang ating layunin ay tulungan ang estudyante na naisin siyang pasayahin. Sa halip na magturo lamang ng mga tuntunin, makakatulong na magtanong ng mga mapag-isip na tanong na nag-akay ng atensyon kay Jehovah. Halimbawa, matutulungan natin ang estudyante na isaalang-alang kung bakit ayaw ni Jehovah sa ilang mga gawain at kung paano ipinapakita ng kanyang patnubay ang pag-ibig at pangangalaga. Karagdagang komento, habang pinag-isipan na estudyante ang mga katangian ni Jehovah, tulad ng kanyang pag-ibig, karunungan, at pagmamalasakit, sinisimulan nilang makita siya bilang isang mapagmalasakit na ama. Ito ay nagtatatag ng personal na relasyon sa kanya at nag-udyok sa estudyante na gumawa ng mga pagbabago dahil sa pagmamahal, hindi lamang obligasyon. Kaya, sa pamamagitan ng patuloy na pagtutuon ng pansin sa mga inisip at damdamin ni Jehovah, natutulungan natin ang estudyante na maging mas malapit sa kanya at magkaroon ng taimtim na pagnanais na palugdan siya. Tanong 15. Ano ang maaari mong gawin upang patuloy na mapabuti ang iyong sining ng pagtuturo? Sagot, patuloy nating mapapabuti ang ating pagtuturo sa pamamagitan na mapagpakumbabang paghingi ng tulong kay Jehovah sa panalangin at paggawa kasuwato ng panalangin yon. Mula sa Aklat ng 1 Juan 5:14, tinityak sa atin na nakikinig si Jehovah kapag himihingi tayo ayon sa kanyang kalooban, kaya maaari tayong manalangin para sa patnubay upang matukoy ang mga aspeto na kailangan nating pagbitihin sa ating pagtuturo. Karagdagang komento, maaari rin nating lubos na samantalahin ang pagsasanay at payo na natatanggap sa mga pulong ng kongregasyon at ilapat ito sa ministeryo. Ang pag-anyaya sa mga may karanasang mamamahayag na sumama sa atin sa mga pag-aral sa Biblia ay maaari ring makatulong, dahil maaari silang magbigay ng kapaki-pakinabang na feedback upang mapabuti ang ating mga pamamaraan sa pagtuturo. Karagdagang komento, bukod pa rito, mahalagang tingnan ang pag-aral sa Biblia mula sa pananaw ng estudyante, na isinasaisip na ang pamilyar sa atin ay maaring bago sa kanila. Nakakatulong ito sa atin na may pakita ang mensahe ng mas malinaw at sa parang nagpapakita ng kahalagahan nito bilang tunay na mabuting balita. Tanong 16 na, paano tayo makikinabang kung patuloy nating mapapabuti ang ating sining ng pagtuturo? Sagot, kung patuloy nating mapapabuti ang ating sining ng pagtuturo, makakaranas tayo ng higit na kadalakan sa ating ministeryo at magiging mas epektibo sa pagtulong sa iba na makilala si Jehovah. Ang pagtuturo sa iba tungkol kay Jehovah ay isa na sa mga pinakakapaki-pakinabang na pribilehiyo, at ang pagpapabuti ng ating mga kasanayan ay ginagawang mas kasyasya ang gawaing yon. Habang patuloy tayong nagpapakita ng pagmamalasakit sa ating mga tagapakinig, umaasa sa salita ng Diyos, at nananatili ang focus kay Jehovah, ang ating pagtuturo ay nagiging mas malinaw at mas nakakaantig sa puso. Nakakatulong ito sa mas maraming tao na tumugon ng positibo sa mabuting balita. Karagdagang komento, bukod pa rito, ang masayang gawain ito ay magpapatuloy at mas kakailanganin pa sa bagong sanlibutan ni Jehovah sa hinaharap. Kaya, sa pamamagitan ng pagpapabuti ng ating pagtuturong gayon, naghahanda rin tayo para sa patuloy na masayang paglilingkod sa hinaharap habang nagdadala ng papuri kay Jehovah. Paano may papakita na ikaw nagmamalasakit sa iyong mga tagapakinig? May papakita mo ang pagmamalasakit sa iyong mga tagapakinig sa pamamagitan ng pagsisikap na maunawaan ang kanilang mga damdamin, kalagayan, at mga hamon. Kabilang dito ang pakikinig maingat na pagsasalita, mabait na pagsasalita, at pag-isip kung ano ang maaring maging katulad ng kanilang buhay. Mula sa pamamarang ito, ang iyong mensahe ay nagiging mas mahabagin at may kaugnayan, na tumutulong sa kanila na makaramdam ng respeto at pag-unawa. Paano may papakita na ikaw umaasa sa salita ng Diyos? May papakita mo ang pag-asa sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng paggawa sa Biblia bilang pangunahing focus ng iyong pagtuturo. Nangangahulugan ito ng paggamit ng kasulatan upang ipaliwanag ang mga punto, pagtulong sa iba na basahin at unawain ang mga ito, at pagpapahintulot sa Biblia, hindi sa personal na mga ideya na gumabay sa talakayan. Sa ganitong paraan, ang mensahe ay may tunay na espiritual na kapangyarihan at autoridad. Paano may papakita na ikaw nakatuon kay Jehovah? May papakita mo ang pagtutuon kay Jehovah sa pamamagitan ng pagtutuon ng pansin sa kanyang mga katangian, damdamin at layunin.
Sa halip na itawag pansin ang iyong sarili o sa mga ideya ng tao, tinutulungan mo ang iba na makita si Jehovah bilang isang mapagmahal na ama na nais na mapalapit sila sa Kanya. Nakakatulong ito sa mga tagapakinig na bumuo ng personal na relasyon sa Kanya. Salamat sa panonood.